Nagsasubcontract sa foreign company para sa eleksyon, Dominion ang may-ari. Ang equipment na ginagamit is Smartmatic, foreign equipment, ginagamit sa bansa natin. Nasaan ang soberenya? Nasaan ang integridad? Kahit na primitive ang gamitin natin na sistema, as long as gawa ng Pilipino, tayo-tayong may gawa, may integridad. Bakit nagulo ngayon sa Ukraine? Minanoobra ng Smartmatic ng Dominion, kaya Presidente Zelensky. Si Trump nga, Presidente ng US, nadayain. Eh tayo pa. Sa tayo papunta, matatakot tayo. Kapapalat na pangalawang daya na naman. Nandaya na si BBM ng 2016 eh. Ay, nadaya na naman eh. Sa tayo papunta niya. Wala na tayong pupuntahan, sa totoo lang. So ito yung time na manindigan na tayo kasi ilang araw na lang eleksyon na eh. Ang eleksyon, dyan nakasalalay ang buhay nating lahat. Buhay ng ating mga kasundalo ang kapulis sa eleksyon, dyan nakasalalay eh. Pag mali ang naupo, wala, magulo tayo. Magulo ang bansa natin, away-away na naman tayo. Wala tayong papatungan. Minsan lang tayo mabubuhay. Lahat tayo mamamatay. Ba't tayo takot na patindigan? Ito ginagawa natin para sa mga anak natin, apo natin, para sa salinlahi ng ating bansa. Ito ang hindi natin maintindihan. Yung damdamin ninyo, alam ko, galing kayo sa iba't ibang probinsya. Ilang araw na kayo rito para lang iparating sa Supreme Court yung inyong hinaing. Isipin nyo, nagtsaga kayo rito, gastos nyo, tinutulugan nyo. Ang hirap. Lahat halos ng region, kanina dumating. Yung iba umuwi nung hinanapan ng permit. Eh siyempre, natatakot eh. Pero kung takot lagi yung nasa dibdib natin, eh wala tayong papatunguhan. Ang bansa natin magiging kagaya ng Ukraine. Yan ang katotohanan. Marami pa akong gusto i-share sa inyo na hindi alam ng karamihan, pero may tamang pagkakataon. Dito, tama si Brother Perdi, kaya tayo nandito, hinihintay natin yung sinagbit yan. Wala eh. Sagot eh. Hindi sinasagot. At hindi tayo alis hanggat hindi sinasagot. Hindi tayo aalis hanggat di nila sinasagot. Kasi ganito yan eh. Nagkasundo na tayo sa ating pagkakaiba tayong grupo eh. Marami eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito bigyan ko yung sample. Alis tayo ngayon, balik tayo sunod na linggo, tapos na eleksyon. Ano ba pinapakipaglaban natin? Wala. Balik tayo sa kangkungan. Balik sa pagka umupo ang bagong presidente, umupo, lahat yan alam ni Brother Chris. Nagsusulong yan ng bakunahan. Umupo siya. Pag-a-appoint siya ng bagong chief of staff sa pulis at saka sa armed forces, bago sila, papakitang gila siya. Lockdown dito, lockdown to. Yun. Bakuna doon, bakuna dito. Saan tayo papunta ngayon? Ayaw na ng Mas maganda pa, ako nandito, handa akong mamatay para sa inyo. Hindi ko kayo iwanan rito. Ngayon nagtataka tayo kasi bakit? Yung mga senador, mga congressmen, mga pera yung mga yan eh. Mga anak ko may pera. Maraming network. Pero bakit takot silang ipakipaglaban ang gusto ng sambayan ng Pilipino? Baka nakikinabang? Sa iyo, Brother Al.
Ang nakikita natin sa kanila, nakakaawa sila dahil nakakulong rin sila sa maling sistema. Okay. Ngayon, nangangampanya sila. Papasukin kahit iskinita. Iboto nyo ako, iboto nyo ako, iboto nyo ako. Lahat. Samantalang nung may pandemya, takot silang lumabas. Ngayon may kampanya. Kahit na mga lugar na walang face mask, walang social distancing, magkahalo ng bakunado sa di bakuna, pinapasok nila. Ngayon ito, nanalo sila. Dahil inelect natin, naniwala tayo sa kanila, pangako nila. Pag nasa pwesto na yan, para tayo yung mga itik, sunod na sunod, bakit? Ay, yung pinangako mo, yung pinangako mo, yung pinangako mo. Tapos na ang termino niya, hindi pa tayo kinakausap. Nag-aaway tayo, BBM, Lenny, away-away, social media, lahat, magkaibigan nag-away. Ang tanong ko, silang dalawa ba na nag-aaway, halos magpatayan, kilala ba sila ni BBM at saka ni Lenny? Hindi. Si BBM at Lenny ba ang magbibigay sa kanila ng pagkain araw-araw? Hindi. Yung na-elect ba ang magpapaganda ng buhay nila? Hindi. Tayo rin. Maganda ang bukas natin base sa ginagawa nating desisyon. At isa sa napakahalagang desisyon, yung desisyon natin ngayon na manindigan. Yan ang labanan. Huwag tayong patakot. Pag may doubt ka, may takot. Isang gutom na lang ito. Mga another 3 days na gutom na lang. Kahit na ang mamili kayo, 3 araw na gutom o 6 na tao na gutom pag naupo yung maling presidente. Sakripisyo mo na! Kahit tubig at tinapay lang, ayos na. Ito, nandito tayo. Alam ko yung mga umalis, babalik yan pag hindi tayo umalis. Tama? Tama ba? Ulitin ko. Yung mga umalis natin kasamahan, ibang group, babalik yan pag hindi tayo umalis. Pagod na tayo. Hirap na tayo. Naawa ako sa inyo. Ang hirap nitong ganito. Kaya lang kayo nandito dahil gusto nyo ng pagbabago. Yun lang naman ang gusto nyo eh. Wala namang iba eh. Alis tayo rin punta ron. Ang hirap kasi manawagan sa Pilipino kasi bakit napakahirap manawagan. Ganito po yan. Ayaw natin lumabas sa comfort zone. Ba't ako sasama sa mga ugas na yan? Sarap-sarap ng aircon sa bahay. Pero siya, apektado rin. Mahal ng kuryente. Apektado rin sila. Anak niya, apektado. Kinabukasan ng anak niya. Pamilya niya, mahal niya sa buhay. Apektado. Tanggalin niyo yung takot. Ito na yan. Ilang araw na lang eleksyon. Huwag na tayo umalis nito. Kasi ito yung batas ha. Meron tayong 6 to 10 million na pumirma doon sa People's Initiative. Sabi ng batas, na pag nakuha nyo ang 10% ng registered voters, pwede natin sabihan ng gobyerno, ihinto nyo muna yung eleksyon na yan. Itama natin. Karapatan natin yan. Ang 6735 na batas, we can amend. We can repeal. We can deny any existing law na hindi umaayon sa welfare at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ang linaw nun. So ito ay about sa batas. Ang pinag-uusapan natin, ulitin ko ha, nakulong kami ng 10 araw sa isang ordinance na naging mataas pa kaysa sa konstitusyon. Ano sabi ng prosecutor? Bumabor sa amin. Gusto namin, idemanda namin yung kapulisan, balikan namin sila. Hindi namin gagawin. Bakit? Hindi nila kasalanan. Nagpatupad lang sila ng city ordinance. Pag binalikan namin sila, walang katapusan ang alitan natin, sa totoo lang. Kaya tayo naninindigan rito. Sabi ko sa inyo, pagka dito, maintindihan tayo ng tamang paliwanag lang yan. Huwag kayong matatakot. Tamang paliwanag. Ako nga naaawa kahit marinig ng ating mga pulis at bakit. Kahit marinig nila. Kaya ako nandito, pinoproteksyonan ko ang kanilang kalusugan. May mga asawa yung mga kapatid natin pulis at kasundaluhan. May mga asawa, may anak, may magulang, both ends, asawa niya, tsaka siya. May mga anak. Marami nagkasakit at namatay ng dahil sa bakuna. Alam niyo yan. Ginawa silang eksperimento. Hindi sila makahindi. Ilang booster external threat sa bansa natin. Yan ang katotohanan.
nakikiusap sa isang atikain na baguhin na yung bansa natin. Marinig nila, tama si Brother Ferdy. Ang hinihintay natin sa Supreme Court, umaksyon. Saan ka nakakita ng may printout na ang eleksyon? Walang ginagawa ang Supreme Court. Saan tayo papunta niyan? Imbestigahan nila. Batas ang pinag-uusapan natin ito. Batas. Ignorance of the law excuses no one. Batas ang hatol sa atin. Last word ko sa inyo. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Lahat tayo mamamatay. May namamatay na sagasaan sa trabaho. Mga kaibigan natin walang sakit sa makabilang buhay. Swerte natin at nagiging parte tayo ng history na maitama ang bansa natin. Tapatin ko na kayo para alam nyo, i-video nyo na ito. Naawa ko sa atin, bakit? Ang nangyayari sa atin, tayo nag-aaway-away. Nagpapatupad yung kapulisan natin ng ordinance na inutos lang sa kanila, hindi nila kasalanan yan. Yun ang utos eh. Galing rin tayo sa military. Kailangan obey first bago ka mag-complain. Kaya minsan, mali yung naipapatupad natin, hindi ka makapag-complain kasi may higher up na nag-order eh. Ang mali pa ganito. Ang mga pulis minsan na under ng mga mayor. Dapat ang pulis forever under ng taong bayan. Public service. Parang pinoproteksyon nila taong bayan, hindi mga politiko, hindi mga mayor. Dapat eh. Hindi naman ang dating sistema. Para ang mga kapatid natin na pulisan, nakakagalaw rin sila ng malaya. Nakakulong tayo sa kahon eh. Tayo sa isang kahon. Hindi tayo makalabas kaya ganito tayo. Di ba narinig nyo naman? Ilang beses ko na sinabi. Sinalens ko ng lahat. Pinaka-infected na sinasabi nilang virus. Ibigay nila sa akin, nilipsulipsin ko. Ito tandaan nyo. May rally mga politiko, karamihan walang face mask. Tama. Walang social distancing. Walang permit. Kahalo yung bakunado, hindi bakunado. Yung malalakas, alam ko walang permit. Wala rin permit. Ito meron. Pag sumisigaw ka ng katotohanan, bakit ayaw nilang basahin? Ayaw nilang intindihin. Kapatin ko kayo ha, marami na tayo mga kapatid sa bundok, gusto na nila gera. Kirain na natin sila. Ano mangyayari sa atin? Part-time barbarian yan. Tayo nagpapatayan. Tanungin ko kayo ha. Bakit may kagaya ni Rizal? Bakit may kagaya ni Bonifacio? Ni Juan Antonio Luna? Nagpakamatay sila para sa atin, kaya tayo nandito. Kundi sila nakipaglaban, wala tayo rito. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Tahimik na tayo. Yan na lang. Hintayin natin na sumagot ang Supreme Court. Lahat ng kamag-anak nyo, kapatid nyo na nagmamahal sa inyo, nagmamahal sa susunod na generation natin, nagmamahal sa bansa natin, tawagin nyo na. Ito na hintayin kasi bakit? Pagkatapos nito at nagkaroon ng eleksyon, wala na tayong magagawa. Another 6 years na dilubyo ang aabutin natin. Tandaan niyo yung sinabi ko. Alam ito